Bear flag within a bear flag. Yan po ang ginagawa ni Goldie Paya. No, ibig sabihin niyan, no, sa one-day time frame, kung makikita nyo, meron tayong nakikita dito na possible bear flag din. And magmamaterialize to, I would say, no, kapag ka nabiyak itong 4,550 area, which is the previous swing high, okay, previous resistance, broken, naging support, and then magiging support po yan ulit, no, pagka tumama dito. Pero pagka nabiyak yan, most likely tutuloy tayo dun sa bear flag natin, and ang next logical support would probably be here sa 3925. Medyo malalim-lalim to, ha, pagka biniyak po natin yan. Alright. Ngayon, within a bear flag, meron pa tayong smaller bear flag sa 4-hour time frame. Kung makikita nyo naman din po ito, no? Yan. So sa loob to ng bear flag, meron din tayo na form dito na possible bear flag. Okay? So pag ito naman ay tumulo, most likely baka sa 4 doon ka sa support pupulutin 4,550. Most likely hindi, malapit-lapit lang. Okay, mga 4,470 area, or I would say 4,3 4,340. Medyo mabibiyak na pala natin tong 4,550 area kung bibiyakin natin tong bear flag na to. Alright, sa TIPI trading system natin, sa 4-hour time frame, nakikita natin, ano, if we're gonna turn on TIPI, na hinaharang pa rin tayo ng pivot area sa 4-hour time frame. And itong red line na to, magiging resistance at 4,720. So mamaya sa New York session, titignan natin kung babasag ba tayo, o uuntog ba tayo dito. Most likely, mauuntog to sa 4,720. Magkakaroon po ng reaction yung price dyan. And then we'll see kung kaya niyang basagin, and we'll go back sa 4,800. If not, yun na. Either mag-dribble lang tayo dito, or matuloy itong bear flag na to na maliit.